Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Bakit ba tayo naririto sa mundo? Ito ay libro ni Rick Warren. Dito po sa Tagalog edition ni Rick Warren, The Purpose Driven Life. Doon po sa Kawikaan 11:28, sabi niya, malalantang dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Sa Jeremias 17 verses 7 to 8 po sabi niya, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umuulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. Dito po sa session 1, sabi niya, ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at mga may makapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Colossians chapter 1 verse 16. Sabi ni Bertrand Russell, at may isang atheist, sabi po niya, hanggat ayaw mong isiping may Diyos, walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay. Basahin ko po sa inyo itong Unit 1 o Session 1. Ito ay hindi tungkol sa iyo. Ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong pansariling mga plano, kapanatagan ng inyong isip, kahit sa iyong kaligayahan. Ito higit pa sa iyong pamilya, propesyon, at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. Kung gusto mong malaman kung bakit ka inilagay ng Diyos sa mundong ito, kailangan mo magsimula sa Diyos. Ikaw ay sinilang dahil sa Kanyang layunin at para sa Kanyang layunin. Ilang libong taon na ring patuloy na hinahanap ng tao ang layunin ng buhay. Ito ay isang malaking palaisipan para sa marami. Madalas kasi tayo mag-umpisa sa maling lugar sa mga sarili natin. Puro makasariling katanungan ang ating pinagkakaabalahan. Halimbawa, ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ba ang aking mga hangarin, mga ambisyon, mga pangarap para sa aking kinabukasan? Ang totoo, kung ang konsentrasyon natin ay nasa ating mga sarili lamang, hindi natin matatagpuan ang layunin ng ating buhay. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng Kanyang kamay. Salungat sa sinasabi ng maraming popular na aklat, pelikula at mga seminar, hindi mo matutuklasan ang kahulugan ng buhay mo sa pagsihasat sa iyong sarili. Siguro'y nasubukan mo nang gawin ito. Hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo, kaya't di mo masabi kung para saan ka nilikha. Kapag binigyan kita ng isang imbensyon, ngayon mo palang nakita, hindi mo malalaman kung para saan ito. Hindi rin ito masasabi sa iyo ng imbensyon. Tanging ang inventor nito at ang owner's manual ang makapagsasabi sa iyo ng layunin o gamit nito. Minsan naligaw ako sa kabundukan nang huminto ako sa isang kampo para humingi ng direksyon. Sabi nila sa akin, hindi ka makararating doon mula rito. Kailangan magsimula ka sa kabilang ibayo. Gayon din, hindi mo mararating ang layunin ng buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. Dapat kang magsimula sa Diyos, ang iyong tagapaglikha. Nabubuhay ka dahil niloob ng Diyos na ikaw mabuhay. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya, at hanggang hindi mo ito maunawaan ang buhay ay walang saysay. Tanging sa Diyos natin matutuklasan ang ating pinagmulan, ating pagkakakilanlan o identity, ang ating layunin, ang ating kabuluhan at ang ating kahihinatnan.
Ang lahat ng ibang daan ay walang lagusan. Maraming tao ang nagtatakang gamitin lamang ang Diyos para makamtan ang kanilang mga pansariling hangarin. Ngunit ito'y salungat sa itinakda ng kalikasan at tiyak na hantong sa kabiguan. Ikaw ay nilikha ng para sa Diyos, hindi ang kabaliktaran. Ang buhay tungkol sa pagpapaubaya mong gamitin ka ng Diyos para sa mga layunin niya, hindi ang gamitin mo siya para sa mga layunin mo. Ang sabi sa Biblia, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga sa buhay at kapayapaan. Marami na akong nabasang mga aklat na nagtatangkang magturo kung paano ko madidiskubre ang layunin ng aking buhay. Ang mga ito ay tinatawag na self-help books dahil tinatalakay nila ang paksa mula sa isang makasarili o self-centered na pananaw. Ang mga self-help na aklat, hindi pa Kristiyano ang may akda, ay kadalasang pare-pareho lamang ang binibigay sa mga hakbang para mahanap mo ang layunin ng iyong buhay. Isaalang-alang ang iyong mga pangarap, liwanagin kung ano ang mahalaga sa iyo, itakda ang mga tunguhin o goals na gusto mong maabot, alamin mo kung saan ka magaling, puntiryahin mo ang pinakamataas, gawin mo, maging disiplinado, maniwala na maabot mo ang iyong mga hangarin, magsama ng iba, huwag kang susuko. Oo nga, dahil sa mga rekomendasyong ito, marami ang talagang nagtatagumpay. Kung magsisikap ka, makakamtan mo nga naman ang iyong mga hangarin. Subalit ang pagiging matagumpay at ang pagtupad sa layunin ng iyong buhay ay hindi magkapareho. Maaari mong marating ang lahat ng mga personal mong hangarin o kaya maging matagumpay batay sa pamantayan ng mundo, pero hindi mo pa rin maisasakutuparan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Higit pa sa payo ng mga self-help na aklat ang kailangan mo. Ang sabi sa Biblia, ang naghahangad na magligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Hindi ito isang self-help na aklat, hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang profesyon o mga paraan sa pag-abot ng iyong mga pangarap o kaya pagpaplano ng iyong buhay. Hindi ito tungkol sa kung paano maisisiksik ang dagdag pang mga gawain sa schedule mong punong-puno na. Ang totoo, itinuturo nito sa iyo kung paano mo pabawasan ang mga ginagawa mo sa pamamagitan ng pagtutok sa pagkalalang sa iyo ng Diyos. Paano mo ngayon matutuklasan ang dahilan ng iyong pagkakalikha? Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Ang una ay ang espekulasyon. Ito ang ginagawa ng karamihan. Sila ay nagbabakasakali, nanghuhula, nag-aakala kapag sinabi ng isang tao, matagal na akong naniniwala ang buhay ay, ang ibig niyang sabihin talaga ay nanghuhula lang ako. At ito na ang pinakamagandang paliwanag na naiisip ko. Sa loob ng libu-libong taon, maraming mga matatalinong pilosopo ang nag-usap-usap at nagbigay na ng kanilang mga palagay tungkol sa kahulugan ng buhay. Ang pilosopya ay isang mahalagang larangan ng pag-aaral at ito ay may pinagagamitan. Pero pagdating sa pagtuklas ng tunay na layunin ng buhay, kahit ang pinakadalubhasang mga pilosopo ay nanghuhuli o nanghuhula rin lamang. Si Dr. Hugh Moorhead, isang profesor ng pilosopya sa Northeastern Illinois University, ay minsang sumulat ng sa 250 na pinakakilalang mga pilosopo, siyentipiko, manunulat, at intelektuwal sa mundo. Ito ang tinanong niya sa kanila, anong kahulugan ng buhay? Pagkatapos ay nilathala niya ang mga kasagutan sa isang aklat. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na haka-haka. Ang iba naman ay umaming nag-iimbento lamang sila ng mga sagot. Ang iba pa ay nagtapat na hindi nila alam ang kasagutan. Ang totoo,
May ilang mga tanyag na intelektual na humiling kay Professor Moorhead na sila'y sulatan sa sandaling matuklasan na niya ang kahulugan ng buhay. Sa kabutihang palad, bukod sa espekulasyon ay may iba pang alternatibo. Para malaman natin ang kahulugan at layunin ng buhay, ito ay ang paghahayag o revelasyon. Maaari tayong sumangguni sa salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang kanyang naipahayag na tungkol sa buhay. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang layunin ng iyong bensyon ay ang magtanong sa inventor nito. Gayon din sa pagtuklas sa layunin ng iyong buhay, itanong mo sa Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim para magtaka at manghula. Sa pamamagitan ng Biblia, malinaw niyang ipinahayag ang 5 layunin niya para sa ating buhay. Ang Biblia, ang ating owner's manual, ang nagpapaliwanag kung bakit tayo nabubuhay, kung ano ang takbo ng buhay sa mundo, kung ano ang dapat nating iwasan at kung ano ang maasahan sa kinabukasan. Pinaliliwanag nito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat na self-help o kaya ng filosofya. Ang sabi ng Biblia, nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at nilihim na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Ang Diyos ay hindi lamang starting point o pagsisimulan mo sa paghahanap ng tamang paraan para mamuhay. Ang totoo, sa Kanya talaga nagmula ang iyong buhay. Kaya upang matuklasan ang layunin mo sa buhay, kailangan mong sumangguni sa salita ng Diyos, hindi sa karunungan ng mundo. Dapat mong itatag ang iyong buhay sa mga katotohanang walang hanggan, hindi sa psikolohiyang popular o sa mga teknik para magkaroon ka na ng motibasyong magtagumpay o kaya sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Ang sabi ng Biblia, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng 3 mahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay. Una, matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Hesukristo. Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan, ipaliliwanag dito kung paano ito masisimulan. Bago mo pa naisip ang Diyos, ito yung pangalawa. Matagal ka na niyang iniisip. Bago ka pa na mabuo sa sinapupunan ng iyong ina ay may layunin na siya para sa iyong buhay. Nagawa na niya ang plano niya para sa iyo nang wala ka man lang naiambag. Pwede kang pumili ng profesyon, asawa, mga libangan at marami pang mga bagay sa buhay mo pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo. At pangatlo, ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob na layuning itinalaga ng Diyos para sa kawalang hanggan o eternity. Si Andrei Bitov, isang nobelistang Ruso, ay lumaki sa isang komunistang rehimen at hindi naniwalang may Diyos. Ngunit sa isang makulimlim na araw, nakuha ng Diyos ang kanyang pansin. Kwento ni Andrei, sa aking ika-27 taon, habang nakasakay sa metro o tren sa Leningrad, ngayon St. Petersburg, ako ay dinaig ng labis na kawalang pag-asa. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko'y parang biglang huminto ang buhay. At ang lahat ng bagay, pati na ang kinabukasan, ay nawala ng kabuluhan. Walang ano-ano, biglang lumitaw sa aking isipan ng isang ideya. Kung walang Diyos, ang buhay ay walang saysay. Ako ay manghang-mangha habang inuulit ko ito. Ang mga salitang iyon ay sinakyan kong tulad ng isang escalator. Lumabas ako sa metro at naglakad sa liwanag ng Diyos. Maaaring pakiramdam mo'y para kang nasa dilim at di mo alam ang layunin ng buhay mo. Maligayang bati mga kapatid, maglalakad na tayo sa liwanag ng Diyos. At ang puntong dapat pagnilayan, ang sabi po niya, sa pag-iisip tungkol sa ating layunin, ito ay hindi tungkol sa akin o sa iyo o sa ating lahat.
At ang talatang dapat tandaan, sabi po niya, sapagkat ang lahat ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya, Colosas 1:16b. Tanong na dapat pag-isipan, sa kabila ng lahat ng mga patalastas na nakapaligid sa akin, paano ko maipapaalala sa aking sarili na ang buhay ay tungkol sa pamumuhay para sa Diyos at hindi para sa akin? God bless you. Salamat po sa panonood.